Ito na naman, para-paraan lang po mga busing, sa hindi ko pa uumpisahan yung aking mikos-mekos at kuskus balongos. Lilinisan ko pa po muna itong palakan-an ng aking mga manok. Dito ko po pala pinapakain yung aking mga free range na mga manok, yung mga giant chicken ko mga busing. Dito sa aking mini backyard, marami na po akong samut-saring lahi ng manok. At kung mga ano-ano na lang po yung mga pinapakain ko sa kanila, may niyog, may kamuting kahoy. Ang kukulit po kasi, doon po papunta sa aking dirty kitchen at doon po mag-iwan ng mga iti or ipot. Naghihintay po sila kung kailan po sila bibigyan ng pagkain. Makukulit ho talaga ang mga hayop na ito kahit busog yung kanilang butsi, pero gusto nila walang tigil na pagkain. Kaya ito po yung aking ginawang paraan mga busing para hindi po sila punta ng punta doon sa aking dirty kitchen. Doon po kasi ako gumagawa ng mga dulos at saka yung mga espading na pinapaship ko sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. Disturbo po ang mga ito habang nagtatrabaho ako doon. Kaya isa po ito sa napaka-epektibong paraan na lilinlangin ko sila doon. Bumili po ako ng kalahating sako na crack corn doon sa city. Naubos na po kasi nilang kinonsumo yung aking mga yellow corn na sariling produkto. Kaya I have no choice mga busing, kailangan ko na po talagang bumili para pagkain nila. Pero kahit pinapakain ko po sila ng tama sa oras, ayun ang kukulit pa rin. Kaya sabi ko, papaandarin ko na itong manumanong gilingan mga busing. Itong gilingan na ito, dito po ako lumaki. Nung maliit pa ako, ito po yung aming gilingan ng mais noon. Sariling produkto, ginagawa ho naming bigas. Iningatan ho namin ito, kaya hanggang ngayon, aktibo pa rin at patuloy pa ang kanyang serbisyo. Kung mayroon po kayong ganito, ingatan ninyo, iti-treasure po ninyo mga busing dahil unti-unti na itong nawawala, hindi na ito uso ngayon. Dadagdag ko na lang po ito mga busing, kung mayroon po kayong gamit na ganito, iingatan po ninyo, aabot pa ito hanggang sa ilang henerasyon sa pamilya ninyo. Kahit hindi naman po magamit para sa sariling pagkain, pero para na lang po sa mga magagandang alaala. Pero dito sa amin, ang manumanong batong gilingang ito, patuloy pa rin ang kanyang serbisyo, lalo na pag makasanggi or makaani ako ng mais, ibibilad ho sa araw, at pag may extrang time, ay magaling ko na yun, ayagon, disgon, malain man tong bugas, malain po tong mga tiktik, malain po tong binlo, ay matik na binuyok dayon. Parisan na igdaw ingautan, oragaw raw, dahin bulad, tuyo, sulbad ang krisis mga busing. Mga maliliit naman po yung botel ng crack corn na binili ko, pwede naman po idiretso pakain, pero nilitan ko pa po mga busing para dito po sila malilibang. Malilibang ha, malangan ba, malingaw sila, dili ng malibang. Ato ning klarohon mga busing, kaya mga Bisaya raba, lain raba ng term sa malibang. Sa istoryang Tagalog ang lagay, dires Bisaya ang butpasabot ang lagay, gabitay. Pero sa Tagalog naman po mga busing, ang butpasabot ang lagay, gibutang. Ay mga busing, ato ning klarohon na kay na dihas kumisikson sadya gini diha. Ayun po pala mga busing, ipatalastas lamang sa content. Babalik po tayo dito sa main event. Ito po pala yung aking katuwang bunga ng aking kalagan sa una sa Manila. Tinuturo ko po sa kanya ang mga diskarte dito sa aking paligid kung paano po yung sunod-sunod na trabaho. Para pagdating ng panahon, kung haharapin na niya ang kanyang sariling obligasyon, ay hindi na siya tatanga-tanga. Halos araw-araw po mga busing, tinuturo ko na sa kanya ang mga trabaho dito sa aking bakuran. Unti-unti na po kasi nagli-level up yung aking mga obligasyon dito sa social media. Kailangan ko pong gagawin yung aking mga original content as a farmer vlogger mga busing, yung pagtatanim, mga DIY at mga tips at pag-aalaga ng mga hayop. At yun nga po mga busing, dahil maraming mga nagkaka-interes sa aking mga original na gawa, katulad na lang po ng mga espading at saka yung mga dulos, nadagdag po sa aking trabaho. At mayroon po mga big company at napansin na po tayo dito sa social media at gusto po nila magpa-endorso, gusto po nila magiging part po tayo sa kanilang negosyo. Grab the opportunity po mga busing, hindi po basta-basta yan. Kung hindi ka kilala, sino ba naman kukuha sa'yo? Kung wala kang may naipakitang mihura, wala kang identity, wala kang originality, hindi po yan sila titiwala sa'yo. Pero dahil nga po mga busing, mayroon tayong identity, original po tayo, at kahit kailan hindi ko po ginagawa ng katarantaduhan itong aking account. Kontento lang po ako kung magkano yung aking sweldo. Kaya stay strong po yung aking identity. Kaya ang respeto ng mga tao, mahirap at mga mayayaman, mga bata at saka may mga edad na. Iniidolo po ako ng mga tao dahil po sa pinapakita kong good intention and then yung pagka-inspiration. Walang imposible sa sipag at syaga. Pag mayroon ka nito, wala kang talo.